Bawat bagong araw ay dumarating sa atin na parang isang blankong pahina, kung saan bawat desisyon, damdamin at iniisip ay naitatala. Sa gitna ng mabilis at abalang takbo ng makabagong buhay, madalas tayong napapasabak sa isang malakas na bagyo ng mga alalahanin, stress at kalituhan. Ngunit, isang walang kupas na aral mula sa pilosopiyang Stoiko ang nagpapaalala sa atin na anuman ang mga panlabas na kalagayan, palagi nating hawak ang kontrol sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng bawat umaga sa ilang simpleng mga paninindigan, maaari mong i-reset ang iyong isipan at buuin ang lakas ng loob na kinakailangan upang harapin ang mga pagsubok at tagumpay ng buhay. Ang mga maikli ngunit malalim na pahayag na ito na nakaugat sa karunungan ng mga dakilang pilosopo ay maaaring gabayan ka tungo sa kapayapaan, pagtanggap at pag-unawa. Hayaan mong maging gabay ang stoicismo na tutulong sa iyo maglayag sa parehong mga hamon at oportunidad ng buhay. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 5 makapangyarihang kasabihan upang hubugin ang iyong pag-iisip tuwing umaga na magbibigay sa iyo ng lakas upang mamuhay ng mas malalim at makahulugan. Tara, simulan na natin. Numero 1. Ako'y nagpapasalamat sa bagong araw na ito. Nakarinig ka na ba ng sarili mong tanong sa umaga? Paano ko haharapin ang buhay ngayon? Ang dami ng gawain, mabibigat na responsibilidad, at tila walang katapusang mga alalahanin ay madalas nagpaparamdam sa marami sa atin na parang nawawala tayo agad sa simula pa lang. Ngunit marahil, mula sa sandaling tayo'y magising, maaari nating itakda ang ating araw sa isang ganap na ibang direksyon. Hindi sa pamamagitan ng malalaking inaasahan, kundi sa pamamagitan ng simpleng at taos-pusong pasasalamat. Ang ako'y nagpapasalamat sa bagong araw ay isang maikling pahayag, ngunit taglay nito ang napakalaking kapangyarihang kayang baguhin kung paano natin haharapin ang buhay. Ang pilosopiyang Stoiko na umiiral na ng libu-libong taon ay patuloy na may malalim na impluwensya sa makabagong pamumuhay. Para sa mga Stoikong pilosopo, ang pasasalamat ay isa sa mga pundasyon ng kapayapaan at katahimikan ng loob. Si Marcus Aurelius, isa sa mga pinakarespetadong Stoiko, ay minsang nagbigay ng payo. Kapag ikaw ay bumangon sa umaga, isipin mo kung anong biyaya ang maging buhay, mag-isip, mag-enjoy, at magmahal. Hindi ito basta paalala lang. Ito ay tawag na kumilos para sa bawat isa sa atin na simula ng araw na may malalim na pagpapahalaga sa regalo ng buhay. Ngunit bakit mahalaga ang pasasalamat? Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. May mga araw na maaring madama mong pabigat sa iyo ang trabaho, mga relasyon, o ang sarili mong mga inaasahan. At may mga panahon na nakakalimutan natin na ang simpleng paggising, paghinga ng sariwang hangin, at pagmamasid sa mundo sa paligid ay isang napakahalagang biyaya. Kapag sinabi mong, ako'y nagpapasalamat sa bagong araw, pinipili mong mamuhay sa kasalukuyan, hindi nalulunod sa mga pangamba sa hinaharap o pagsisisi sa nakaraan, kundi nakatuon sa sandali at sa mga posibilidad nito. Isipin mo ito. Nagising ka sa isang maaliwalas na tahanan, may malusog na katawan at isipan na handang harapin ang araw. Ngunit madali nating malimutan ang mga biyayang ito at malunod sa mga pag-aalala tungkol sa mga susunod na pangyayari. Ang pasasalamat ang gamot sa siklong ito ng negatibong pag-iisip. Pinapaalala nito sa iyo na bago harapin ang hindi alam, bago harapin ang kaguluhan, hawak mo na ang lahat ng kailangan mo. Binibigyan ka ng isa pang araw upang maranasan, magmahal at matuto. Ang bagong araw ay may dalang walang hanggang mga oportunidad.
Hindi mo makokontrol ang lahat ng mangyayari, ngunit makokontrol mo kung paano ka tutugon. At ang pasasalamat ang susi. Sinabi ni Seneca, isa pang kilalang Stoiko, magsimula ka agad na mamuhay at ituring ang bawat araw bilang isang hiwalay na buhay. Sa halip na mag-alala sa mga maaaring magkamali, bakit hindi yakapin ang bawat araw bilang isang bagong pagkakataon na mabuhay ng buong buo, sandali bawat sandali? Isipin mo ang isang empleyado sa opisina na nagigising ng takot sa dami ng trabaho, pressure mula sa boss, at mga hindi nasagot na email. Ngunit kung sisimulan niya ang umaga sa pagsasabing, ako'y nagpapasalamat na may trabaho na humahamon at tumutulong sa aking pag-unlad, magbabago ang kanyang pananaw, makikita niya ang trabaho hindi bilang pabigat, kundi bilang pagkakataon upang umunlad at itulak ang kanyang mga hangganan. Ganoon din, ang isang abalang ina na nag-aalaga sa kanyang pamilya ay maaring mabigatan. Ngunit kapag inalala niya sa sarili, ako'y nagpapasalamat sa pagkakaroon ng mga anak na mahalin at alagaan, makikita niya ang kanyang mga responsibilidad bilang makabuluhang gawa ng pagmamahal at pag-aaruga. Paano nga ba natin epektibong isasabuhay ang pasasalamat? Hindi ito tungkol sa paulit-ulit na pagsasabi ng, ako'y nagpapasalamat sa bagong araw, nang walang damdamin, kundi sa tunay na pagdama sa halaga ng iyong taglay. Bawat umaga tanungin ang sarili, ano ang aking ipinagpapasalamat ngayon? Maaring ito ay ang iyong kalusugan, pamilya, mga kaibigan, o kahit ang simpleng mainit na tasa ng kape. Bawat maliit na bagay na napapansin at naipagpapasalamat ay nagtutulak sa iyo na linangin ang isang pusong mapagpasalamat. Hindi lamang nagpapakahulugan ng pasasalamat sa buhay, kundi tumutulong din ito sa pagpapanatili ng emosyonal na balanse at lakas ng isipan sa mahihirap na panahon. Kapag sinimulan mo ang araw na may pasasalamat, bumubuo ka ng isang di nakikitang kalasag na pumoprotekta sa iyo mula sa mga pasanin ng buhay. Mapapansin mong anuman ang dumating na pagsubok, kaya mo pa ring maranasan ang kapayapaan at kagalakan sa pinakamagaan na mga sandali ng buhay. Ang buhay ay isang serye ng maiikling araw at ipinapaalala ng karunungan ng Stoiko na ang tunay na katahimikan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga paghihirap, kundi sa pagtanggap sa bawat sandali na may pasasalamat. Kaya bakit hindi simula ng araw na ito sa isang simpleng ngunit makapangyarihang paninindigan? Ako'y nagpapasalamat sa bagong araw. Numero 2, tinatanggap ko ang kawalang katapatan ng buhay. Naisip mo na ba kung bakit ang buhay ay palaging nagbabago, hindi tumitigil kahit saglit lang? Lahat ng bagay sa paligid natin, mula sa pinakamaliit na detalye tulad ng panahon, hanggang sa malalaking pangyayari sa buhay, gaya ng mga relasyon, trabaho, o kalusugan, ay patuloy na nagbabago. Ang dapat pag-isipan ay wala sa atin ang makakapigil o makakontrol sa mga pagbabagong ito. Matagal nang kinikilala ng pilosopiyang Stoiko ang kawalang katapatan ng buhay. Sa halip na katakutan o iwasan ito, pinapayuhan tayo ng mga Stoikong pilosopo na tanggapin ito ng kalmado. Baka nga may kasamang pasasalamat pa. Ang pahayag na hindi ako natitinag sa kawalang katapatan ng buhay ay nagpapakita ng tapang at kahandaan na harapin ang pagbabago at kawalang katiyakan. Hindi ito simpleng paalala lang tungkol sa pansamantala ng lahat ng bagay sa paligid natin, kundi isang paninindigan ng ating kakayahang umangkop at harapin ang hindi maiiwasan. Para mas maintindihan ang ganitong pananaw, silipin natin ang mga katuroang iniwan ng mga Stoikong pilosopo tulad nina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius sa kanyang aklat na Meditations, ang lahat ng naririnig natin ay opinyon
hindi katotohanan. Ang lahat ng nakikita natin ay pananaw, hindi ang totoo. Hindi lamang tinutukoy ng pahayag na ito ang pagkakaiba-iba ng ating paningin sa mundo, kundi nagsisilbi rin itong paalala na ang itinuturing nating hindi nagbabago o tiyak ay tunay na nagbabago depende sa panahon at pananaw. Lahat ay pansamantala at walang permanente sa buhay. Hindi lang sa maliliit na detalye ng buhay makikita ang kawalang katapatan, kundi pumapaloob din ito sa bawat mahalagang yugto ng ating pag-iral. Halimbawa, isipin ang isang tao na nasa rurok ng kanyang karera, tinatamasa ang kasikatan at kapangyarihan. Sa ngayon, siya ay hinahangaan ng lipunan, ngunit bukas, dahil sa maling desisyon o hindi inaasahang pagbabago, maaring mawala ang lahat, hindi dahil hindi siya karapat-dapat magtagumpay, kundi dahil ang buhay ay hindi kailanman nakatigil. Minsang sinabi ni Epictetus, isa pang kilalang Stoiko, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga kundi kung paano ka tumugon dito. Sa harap ng pagbabago, ang tanging kontrol natin ay kung paano tayo tutugon at haharap dito. Kaya, paano natin mapagtatagumpayan ang kawalang katapatan ng buhay? Una, dapat nating tanggapin na lahat ay magbabago. Ang pahayag na hindi ako natitinag sa kawalang katapatan ng buhay ay hindi nangangahulugang pagtanggi o pagbalewala sa pagbabago. Sa kabaligtaran, hinihikayat tayo nitong yakapin ang kawalang katapatan dahil tanging sa pagtanggap sa pagbabago bilang di maiiwasan natin mapapanatili ang kapayapaan sa loob. Hindi natin makokontrol ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang paghina ng ating kalusugan o pagbabago sa ating mga trabaho. Ngunit maaari nating piliin kung paano haharapin ang mga ito ng kalmado, ng walang takot. Gayon din sa buhay, pamilya at pag-ibig, palaging nandiyan ang kawalang katapatan. Ang isang relasyon ay maaaring magsimula sa matinding pagmamahal, ngunit unti-unting humina. Hindi ibig sabihin ito na nawala ang halaga ng pagmamahal. Nangangahulugan lamang ito na dumaan ito sa pagbabago, gaya ng lahat ng bagay sa buhay. Ang pagtanggap sa kawalang katapatan ay nagbibigay daan upang hindi na tayo matakot sa natural na pagbabago sa mga relasyon, kundi pahalagahan ang bawat sandali na magkasama tayo. Sabi nga ni Seneca, hindi dahil maikli ang panahon natin sa mundo, kundi dahil marami ang nasasayang. Kapag naunawaan nating pansamantala ang lahat, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras sa mga walang saysay na bagay, kundi mag-focus sa pagpapahalaga sa kasalukuyan. Isa sa pinakamahalagang aral mula sa pilosopiyang Stoiko ay ang kalayaang makakamtan natin sa pagtanggap sa kawalang katapatan. Kapag hindi mo na pinipilit kontrolin ang lahat, kapag tumigil kang kumapit sa hindi maiiwasan, mararamdaman mong mas magaang at malaya ka. Ang kawalang katapatan ay hindi kaaway, kundi kaibigan na tumutulong sa atin na lumago, umangkop, at maging mas matatag. Kaya ang huling tanong na maaari mong itanong sa sarili ay, paano ko haharapin ng mas kalmado ang pagbabago? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pagsasanay sa isipan na kilalanin na ang pagbabago ay isang fundamental na bahagi ng buhay. Kapag nagigising ka araw-araw at pinapaalalahanan ang sarili, hindi ako natitinag sa kawalang katapatan ng buhay. Pinapalakas mo ang iyong espiritu upang harapin ang lahat ng pangyayari, hindi ng may takot, kundi ng may tapang at karunungan. Hindi titigil ang buhay sa pagbabago, at ang pinakamahalaga ay kung paano mo tinatanggap ang pagbabagong iyon. Kapag naunawaan mo na pansamantala ang buhay, hindi mo na matatakot ang mga pagbabago nito, kundi makakahanap ka ng kapayapaan sa mismong pagbabago. Ngayon magpapatuloy tayo sa pangatlong kasabihan.
Pero bago iyon, may tanong ako sa iyo. Nabigyan mo na ba ng panahon ang sarili mo para linangin ang kabutihan sa sarili? Sa isang buhay na puno ng pressure at stress, madalas tayong mahulog sa bitag ng labis na paghingi mula sa sarili, nakakalimutang ang kabutihan ay hindi lang ibinibigay natin sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang pahayag na, pinapalago ko ang kabutihan sa sarili ko at sa iba, ay isang mahalagang paalala mula sa pilosopiyang Stoiko, kung saan ang habag, pagtitiis at pag-unawa ay hindi lamang marangal na mga birtud, kundi mga kasangkapan din na tumutulong sa atin na mamuhay ng mas mapayapa at matatag. Numero 3, pinapalago ko ang habag para sa aking sarili at sa iba sa pilosopiyang Stoiko. Ang kabutihan ay hindi lamang pagpapakita ng mabuting loob. Ito ay paraan upang maunawaan ang kalikasan ng pagiging tao at ang mga limitasyon ng buhay. Minsan ay isinulat ni Marcus Aurelius sa Meditations, kapag malapit ka ng punahin ng isang tao, itanong mo muna sa sarili mo, anong kapintasan ko ang halos katulad ng pinupuna ko ngayon? Ang pahayag na ito ay paalala na kapag mahigpit tayong humuhusga o kumikilos ng masama sa iba, madalas nating nakakalimutan ang ating sariling kahinaan at pagkakamali. Kaya naman, ang pagpapakita ng kabutihan sa iba ay salamin ng habag na dapat nating ibigay sa ating sarili. Ngunit bakit mahalaga ang kabutihan sa sarili? Sa modernong buhay, mas madalas nating hinahawakan ang ating sarili ng mas mahigpit kaysa sa ibang tao. Pinupuna, sinisisi, at hinuhusgahan natin ang sarili ng walang awa kapag tayo ay nagkakamali. Pero nakapag-isip na ba tayo? Karapat-dapat ba tayong tratuhin ng ganito? Dapat nating maunawaan na, tulad ng lahat ng tao, tayo ay tao rin. At ang mga tao ay madaling magkamali at may kahinaan. Ang pagpapalago ng kabutihan sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging paluwag. Ito ay tungkol sa pagtanggap at pagkilala sa ating mga limitasyon. Isipin ang buhay ng mga profesional na atleta. Madalas silang nasa ilalim ng matinding pressure para magpakitang gilas at minsan ay di maiiwasang mabigo. Ngunit, ang mga pinakamatagumpay na atleta ay hindi palaging nananalo, kundi yaong mga marunong matuto mula sa pagkabigo nang hindi masyadong hinahamak ang kanilang sarili. Maaring sabihin ng isang atleta sa sarili niya, ibinigay ko ang aking pinakamahusay ngayon at yun ay dapat ipagmalaki. Patuloy akong susubok at hindi hahayaan na ang pagkabigo ay apakin ng aking pagnanasa. Ito ay halimbawa ng kabutihan sa sarili. Ang pagkilala sa sariling pagsisikap at pagtanggap na hindi palaging tumutugma sa inaasahan ang resulta. Hindi lamang nakatutulong ang kabutihan sa sarili na makayanan ang pagkabigo, kundi nakatutulong din itong makabangon ng mas mabilis mula sa mga sugatang damdamin. Kapag pinapalago natin ang habag sa sarili, lumilikha tayo ng puwang para sa paggaling at pag-unlad. Walang perpekto, at ang susi ay hindi ang iwasan ang pagkakamali, kundi matutong harapin ito. Isa pang aspeto ng kabutihan na hinihikayat ng pilosopiyang Stoiko ay ang pakikiramay at pag-unawa sa iba. Sabi ni Seneca, isang tanyag na Stoiko, kung saan may tao, doon may pagkakataon para sa kabutihan. Ang kabutihan sa iba ay nagmumula sa pag-unawa na lahat tayo ay may pinagdaraanan, mga lihim na sakit na maaring hindi malaman ng iba. Kapag ginagamitan natin ang kabutihan ng ibang tao, tinutulungan natin silang makahanap ng aliw at kasabay nito, napapalaya rin natin ang ating sarili mula sa sama ng loob at galit. Sa katotohanan, ang pagpapalago ng kabutihan sa sarili at sa iba ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan sa atin, kundi lumilikha rin ng isang alon ng kabutihan na kumakalat. Kapag ginagamitan mo ang sarili mo ng kabutihan,
Nagiging mas matatag ka sa harap ng mga hamon ng buhay, kaya mas madali kang maging mabuti sa iba. Ang kabutihan ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay pagpapakita ng panloob na lakas. Kailangan ito ng tapang para harapin ang mga pagkakamali, pasensya para lagpasan ang mga pagsubok, at determinasyon para mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng kabutihan. Handa ka na bang simulan ang bawat araw gamit ang pahayag na ito? Pinapalago ko ang kabutihan para sa aking sarili at sa iba. Isipin mo kung paano magbabago ang buhay mo kapag nilapitan mo ang sarili at ang mga tao sa paligid mo ng may kabutihan, pagtitiis at pag-unawa. Kapag naging gabay mong prinsipyo ang kabutihan, makikita mong unti-unting mawawala ang mga hidwaan, tensyon at paghuhusga at magpapalit ito sa pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahal. Sa kabila ng disiplina at pagpipigil na binibigyang diin sa pilosopiyang Stoiko, patuloy nitong pinapaalala ang kahalagahan ng kabutihan. Sa kabutihan, hindi lang tayo nakakahanap ng kapayapaan para sa sarili, kundi nakakalikha rin tayo ng mundong puno ng pagmamahal at pag-unawa. Minsang sinabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapabalisa sa atin, kundi ang mga paningin natin tungkol sa mga ito. At kapag tiningnan natin ang lahat gamit ang lente ng kabutihan, makikita natin na nagiging magaan ang buhay at higit na sulit itong isabuhay. Nais naming pasalamatan at batiin ka sa pag-abot ng kalahati ng video ngayon. Ang iyong presensya rito ay patunay na handa ka na para sa paglalakbay na ito. Numero 4. Nilalakaran ko ang landas ng karunungan, nilalakaran ko ang landas ng karunungan. Ang simpleng pahayag na ito ay hindi lamang paalala sa sarili, kundi isang pahayag ng panghabambuhay na paglalakbay ng bawat tao. Sa pilosopiyang Stoiko, ang karunungan ay hindi bagay na likas na ipinanganak tayo, kundi isang layunin na patuloy nating pinagsisikapang maabot, tulad ng paglalakbay sa paghahanap ng isang ilawan na nagbibigay liwanag sa isipan at kaluluwa. Minsan ay sinabi ni Epictetus, isa sa pinakasikat na Stoiko, hindi matututo ang isang tao kung iniisip niyang alam na niya ang lahat. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala na nagsisimula ang paglalakbay tungo sa karunungan sa pagpapakumbaba. Ang pagkilala na hindi natin alam ang lahat at laging may bagong matututuhan. Kapag inaalala mo sa sarili mo na nilalakaran mo ang landas ng karunungan, nangangahulugan din ito ng pagtanggap na hindi ka perpekto at bawat araw ay pagkakataon para mag-improve, matuto at umunlad. Ano nga ba ang tunay na karunungan para sa mga Stoiko? Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman, kundi malalim na pag-unawa sa kalikasan ng buhay. Kabilang dito ang pagiging mulat sa kung ano ang kaya nating kontrolin at kung ano ang hindi. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Tangapin ito at makakahanap ka ng lakas. Ang karunungan sa pilosopiyang Stoiko ay ang kakayahang manatiling kalmado at may disiplina sa sarili. At huwag hayaang guluhin ng mga panlabas na bagay ang kapayapaan ng iyong kaluluwa. Higit pa sa pag-unawa kung ano ang kontrolado natin, ang karunungan ay ang kakayahang tignan ang mga bagay ng lampas sa pansamantalang emosyon at panandaliang pakinabang. Isipin ang isang bihasang leader na hindi lang gumagawa ng desisyong magdudulot ng mabilisang benepisyo, kundi maingat ding iniisip ang pangmatagalang kinabukasan ng kanyang organisasyon. Hindi siya naapektuhan ng panandaliang tagumpay o pagkabigo, kundi palaging iniisip ang mas malaking larawan, nagpapakita ng pasensya at paghihintay sa tamang panahon. Ito ang karunungan sa aksyon, ang linaw at pangunawa na malaman kung ano ang tunay na mahalaga. Isang konkretong halimbawa ay si Warren Buffett,
isa sa pinakamahuhusay na investor sa buong mundo. Ang kakaiba kay Buffett ay hindi lamang ang kanyang kakayahang magpalago ng yaman, kundi pati na rin ang kanyang filosofiya sa buhay, ang karunungan niya sa pagharap sa buhay at trabaho. Madalas ipinaalala ni Buffett na ang pinakamahalagang investment ay sa sarili. Sa halip na habulin ang panandaliang kita, kilala siya sa kanyang pasensya at pangmatagalang pananaw. Hindi siya naapektuhan ng emosyon ng merkado o ng karamihan, kundi palaging sumusunod sa mga prinsipyo ng halaga at pangmatagalang pamumuhunan. Ang natatangi kay Buffett ay hinahanap niya hindi lang ang material na kayamanan, kundi pati na rin ang intelektual na paglago. Gumugugol siya ng oras sa araw-araw sa pagbabasa at pag-aaral, patuloy na natututo at pinapaunlad ang sarili. Gumugugol ng 20 taon para makabuo ng reputasyon at 5 minuto lang para sirain ito. Kung iisipin mo ito, gagawin mo ng iba ang mga bagay, sabi ni Buffett, na nagpapakita na ang karunungan ay nangangahulugang maingat na pag-iisip sa bawat desisyon, hindi lamang para sa agarang pakinabang, kundi para sa pangmatagalan. Ang paglalaan ng oras sa intelektual at paghubog ng karakter ay isang magandang halimbawa ng paglalakad sa landas ng karunungan. Ngunit ang landas tungo sa karunungan ay hindi madaling tahakin. Nangangailangan ito ng tiyaga at disiplina sa isip. Sabi ni Seneca, gaya ng kwento, gayon ang buhay. Hindi kung gaano ito kahaba ang mahalaga, kundi kung gaano ito kabuti. Ang karunungan ay ang kaalaman kung paano gamitin ng makahulugan ang limitadong panahon natin sa buhay. Iniiwasan ang panandaliang pagnanasa o pansamantalang kaligayahan upang abutin ang mas mataas na layunin. Hindi hinahabol ng matalinong tao ang material na kayamanan, kasikatan o kapangyarihan dahil lang nagbibigay ito ng pansamantalang kasiyahan. Sa halip, nakatuon siya sa paglinang ng sarili, pagbuo ng mga pangmatagalang halaga, at paggawa ng positibong epekto sa sarili at lipunan. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong gawin ngayon para maging mas matalino? Maaring magsimula ito sa maliliit na hakbang, manatiling kalmado sa gitna ng pagsubok, huwag magpadala sa panandaliang kabiguan, o simpleng makinig at matuto mula sa mga tao sa paligid mo. Bawat hakbang sa landas ng karunungan ay mahalagang aral na tumutulong sa iyo na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa pilosopiyang Stoiko, ang karunungan ay hindi ang huling destinasyon, kundi isang panghabambuhay na paglalakbay. Kapag inaalala mo sa sarili mo na nilalakaran mo ang landas na ito, pinipili mo ang isang mahirap, ngunit makabuluhang daan, isang daan na nagdadala sa kalayaan ng kaluluwa, kalinawan ng isipan, at kapayapaan sa buhay. Araw-araw bawat karanasan, bawat hamon ay nagiging ladrilyo na tumutulong bumuo ng mas matatag at mas matalinong sarili. Hayaan mong maging paalala sa iyo ang pahayag na nilalakaran ko ang landas ng karunungan tuwing umaga na ang paghahangad sa karunungan ay walang katapusan at bawat hakbang ay papalapit ka sa buhay na puno ng kapayapaan at tunay na kahulugan. Numero 5, ako'y mapayapa sa aking sarili. Ang kapayapaan sa loob ng sarili ay isang estado na nais maabot ng bawat isa, ngunit hindi lahat ay ganap na nauunawaan o alam kung paano ito mahawakan. Sa konteksto ng makabagong buhay, na puno ng presyon, kahirapan at kaguluhan, ang kapayapaan ay tila isang bagay na malayo. Ngunit para sa mga pilosopong Stoiko, ang kapayapaan ay hindi isang bagay na hinahanap sa labas, kundi isang bagay na binubuo mula sa loob. Ang pahayag na ako'y mapayapa sa aking sarili ay hindi lamang isang afirmasyon, kundi isang pahayag ng kalayaan ng isipan.
Ipinapaalala nito na ang panloob na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na pangyayari, kundi nasa ating mga kamay, ang ating kakayahang kontrolin ang emosyon at harapin ang kawalang katiyakan nang hindi nasasalakay ng pagkabalisa. Nagmumula ang kapayapaan sa malalim na pag-unawa na ang mga nangyayari sa labas ng mundo ay hindi kailangang makaapekto sa ating kalagayan ng isip. Tanungin mo ang sarili mo, totoo bang ako'y mapayapa sa aking sarili? Sa pang-araw-araw na buhay, madali tayong naapektuhan ng mga bagay na wala tayong kontrol, mga pagkabigo, kritisismo o nasirang relasyon. Nangangahulugan ito na ang ating isipan ay nadodomina ng mga panlabas na salik, kaya nawawala ang likas nating kapayapaan. Ngunit kung matutunan nating paghiwalayin ang mga panlabas na salik mula sa ating mga emosyon at isip, makakamit natin ang katahimikan kahit ano paman ang mangyari. Ang panloob na kapayapaan na nilalayo ng pilosopiyang Stoiko ay hindi pagiging walang pakialam o pag-aantok sa buhay, kundi ang kakayahang tanggapin at ayusin ang sarili ng malinaw. Nangangahulugan ito na kahit ano pang pagsubok ang harapin natin, maaari pa rin nating mapanatili ang kapayapaan kung mauunawaan natin na ang ating reaksyon, hindi ang mismong pangyayari, ang nagtatakda ng ating kalagayan ng damdamin. Isang halimbawa sa makabagong panahon ay si Serena Williams, isa sa pinakamagaling na manlalaro ng tennis sa kasaysayan. Sa buong karera niya, hinarap ni Williams ang matinding presyon mula sa media, diskriminasyon sa lahi, at sobrang mataas na inaasahan ng publiko. Ngunit imbes na hayaang pahinain siya ng mga panlabas na salik, nakatuon siya sa kung ano ang kaya niyang kontrolin, ang kanyang pagsasanay, estratehiya, at tibay ng isip sa court. Sa isang panayam sinabi ni Williams, "Hindi ako nakatuon sa mga laban na kinahaharap ko. Nakatuon ako sa aking mga layunin at sinusubukan kong balewalain ang iba." Ito ang ibig sabihin ng pagiging mapayapa sa sarili. Ang ganap na pagtutok sa kung ano ang kaya nating kontrolin at pagbitaw sa mga bagay na lampas sa ating abot. Pero paano nga ba natin mararating ang kapayapaan sa sarili? Sa pang-araw-araw lahat tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyong puno ng stress at pagkakabahala, mahirap na trabaho, nasirang relasyon, o personal na kabiguan. Para sa isang Stoiko, ang susi sa paghahanap ng kapayapaan ay ang matutong pagkilala sa pagitan ng mga bagay na kaya nating kontrolin at hindi natin kaya. Nangangailangan ito ng malalim na pagkilala sa sarili at pagtanggap sa sariling mga limitasyon. Kapag napagtanto mong hindi mo kayang baguhin ang lahat at hindi lahat ay kontrolado mo, mararamdaman mong bumababa ang iyong pagkabalisa at mas magiging payapa ka. Sabi ni Seneca, ang matapang ay malaya. Sa pilosopiyang Stoiko, ang tapang ay hindi lang ang harapin ang kahirapan, kundi ang malaman kung kailan magbibitiw sa mga bagay na hindi mo na mababago. Nangangahulugan ito ng hindi pagpayag na kontrolin ng mga panlabas na salik ang iyong isipan, kundi ang pananatili sa balanseng kalagayan ng kapayapaan, anuman ang buhay ang dalhin. Isa pang halimbawa sa modernong panahon ay si Jeff Bezos, tagapagtatag ng Amazon. Sa pagtatayo ng kanyang imperyo, hinarap ni Bezos ang maraming kritisismo, kabiguan, at hula na babagsak ang kanyang kumpanya. Ngunit imbes na hayaang makaapekto ang mga hatol ng iba sa kanyang bisyon at mga desisyon, pinanatili niya ang espiritu ng kalayaan at panloob na kapayapaan. Nakatuon siya sa kung ano ang kaya niyang gawin para pagbutihin ang kumpanya sa halip na mag-alala sa mga bagay na hindi niya kontrolado tulad ng opinyon ng iba o kalagayan ng merkado. Sino mang hindi kayang tiisin ang mga kritiko, huwag nang gumawa ng bago o kawili-wili. Sabi ni Bezos,
Ito ang kapayapaan sa sarili na pinapahalagahan ng pilosopiyang Stoiko. Kaya ikaw, kumusta ang kapayapaan mo sa sarili? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga bagay na nagpapabigat sa akin at kaya ko ba itong kontrolin? Kung hindi, matutong bitawan ang mga iyon. Hindi nagmumula ang kapayapaan sa pag-iwas sa mga pagsubok, kundi sa pagkontrol kung paano tayo tumugon dito. Kapag natagpuan mo ang kapayapaan sa sarili, makikita mong gaano man magbago ang buhay. Nananatiling matatag at malaya ang iyong isipan. Ako'y mapayapa sa aking sarili. Hayaan mong maging paalala ang pahayag na ito araw-araw upang tulungan kang mapanatili ang balanse at katahimikan sa iyong kaluluwa. Bawat umaga sa unang sikat ng araw na sumasalamin sa iyong bintana, may pagkakataon kang i-reset ang iyong isip upang mas malalim na makaugnay sa iyong sarili at sa buhay sa paligid mo. Ang mga simpleng ngunit malalalim na afirmasyon mula sa pilosopiyang Stoiko ay hindi lamang mga salita. Sila'y mga gabay na prinsipyo upang manatili kang matatag sa gitna ng kawalang katiyakan ng buhay. Sa bawat pagbigkas ng mga afirmasyong ito tuwing umaga, hindi mo lamang pinapaalala ang iyong panloob na lakas, kundi binibigyan mo rin ang sarili ng pagkakataong yakapin ang buhay ng may kamalayan at bukas na puso. Itinuturo ng pilosopiyang Stoiko na ang buhay ay hindi serye ng mga hindi kontroladong pangyayari, kundi kung paano natin tinutugon at hinuhubog ang mga pangyayaring iyon. Kaya simula ng bawat araw ng may pasasalamat, kapayapaan at karunungan, hindi lamang upang malagpasan ang mga hamon, kundi upang mabuhay ng ganap at makabuluhan. Maglakad ng may kapanatagan at determinasyon. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang makontrol ang iyong buhay. Kailangan mo lamang tandaan na nagsisimula ang lahat sa iyong isip. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button upang suportahan ang channel. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang maikalat ang makabuluhang mga halaga ng pilosopiyang Stoiko. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga susunod na video tungkol sa pamumuhay na Stoiko at personal na paglago